Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hindi na siya bumalik pa ng apartment ni Ram. Hindi niya kaya. Pinakuha na lang na ang mga gamit doon. Hindi na rin nagtanong ang papa niya kung ano ang nangyari. Hinayaan muna siya nito. Mahigit 1 buwan siyang hindi pumasok ng opisina. Bukod sa lagi na siyang sinusumpong ng migraine ay hindi niya pa kaya. Baka mamaya bigla na lang siyang umiyak sa harap ng mga empleyado niya at nakakahiya. Wala siyang ginawa kundi magmukmok at umiyak. Umabot pa yon ng 2 buwan at nahulog na rin ang katawan niya. Kung kumain siya kakaunti at nilukob na ng lungkot ang buong sistema niya. Pero nang ma-ospital siya, dala ng pagpapabaya sa sarili at depresyon, nagsalita na rin ang papa niya. Anak, mahal kita at hindi ko kaya makita kang ganito. Tila ka nawalan ng buhay nang umalis si Ram. Hinayaan ko lang nung una, akala ko lilipas din agad. Pero anak, hindi ko kaya makitang tila nawalan ka na ng pag-asa. Anak, narito pa ako, nagmamahal sa'yo. Ang tita at tito mo, ang mga pinsan mo and your employees love you. Please come back to us, anak. We need you. Kung ano mang dahilan ng paghihiwalay ninyo, hindi ko natatanungin pa. Pero anak, pakiusap, bumangon kang muli. Ang naluluhang sabi ng papa niya. Oh pa, I'm sorry. I'm sorry. Umiiyak na yumakap siya sa ama. At mula nga noon, sinikap niyang bumangon. It was a very slow and long process of healing. May mga gabi pa rin nagigising siya at umiiyak sa gitna ng gabi. But she took one step and one day at a time. And she did came back. Noon naman niya nakilala si Randy Villanueva. Sa isang business convention, representative to ng kumpanyang pinagtatrabuhan nito bilang senior vice president. At nagkahulihan sila ng loob. And her heart started to heal. Sa loob ng 3 taon, umasa siyang biglang susulpot ang asawa. Nababalikan siya nitong muli. Nababalik to at sasabihing mahal din siya nito. Pero hindi yun nangyari. Nung nasa 3 taon nang wala ng isang balita o salita mula kay Ram, ay pinasya niyang mag-file ng petition for annulment. Buwan-buwan sa loob ng 2 taon, regular tong pinapadalahan sa address ito sa New York na nakuhang ma-research ng abogado niya. Pero ni isa hindi nito yon sinagot. And now, he's back. And his condition to set her free from the marriage, she will give him an heir? At pumayag siya kapalit ng kalayaan niya. She wiped the tears that fell down sa pagbabalik tanaw sa nakaraan at naiyakap niya ang mga braso sa lamig na nadama. It's getting cold at ang sunset kanina pa nagdaan. Napalingon sa paligid ng dagat, madilim na, pero naiilawan ng kahabaan ng baywalk na iyon ng malalaki at nagagandahang ilaw at marami pa ring mga namamasyal doon. Ang iba ay nakaupo din sa mga benches tulad niya. Pabalik na siya sa kotse niya nang bigla tumunog ang cellphone niya. Hindi niya kilala ang number, unregistered yon. Hindi niya yon sinagot, baka wrong number lang. Nasa Manabela siya nang mag-ring iyong muli. Ang kulit naman itong wrong number na to. Hindi pa rin niya yun sinagot. In-start na niyang Manabela at nasa highway na siya nang mag-ring na naman iyon. Ang kulit talaga. Naiinis na inilagay niya ang Bluetooth speaker sa tenga at sinagot ang tawag habang nagdadrive. Hello? Ines niyang sabi. Mabuti naman at sinagot mo pa. May I remind you na ngayon ang unang araw ng usapan natin. Aba at matatapos ng araw wala ka pa dito. Ang galit na tinig ni Ram. Ram? Paano nitong nakuhang number niya? Iba na ang number niya, matagal na siyang nagpalit noon. At nasang panig ka ba ng mundo at kahit sino sa staff mo dito, walang may alam kung nasaan ka? Impatient nitong tanong. Napangiti siya sa tono nito. Para tong asawang naghahanap sa kanya sa opisina niya at di siya makita, naiinis at tumawag. Kapag natigilan siya, talaga namang asawa pa rin niya ito but the situation is different now. Nasa opisina ko ikaw ngayon? Wala kasi siyang pinagsabihan kung saan siya pupunta, even her secretary. Kanina pa ako dito naghihintay. Susunduin sana kita pero wala ka naman pala. Tila inip na nitong sabi. Sinusundo siya nito? Tila may kumislot sa dibdib niya. Ram, I'm sorry. Medyo matatagalan pa ako eh. Ang mabuti pa, bumalik ka na muna sa penthouse mo. Doon na lang tayo magkita. Gagabihin ako.
Talagang gagabihin siya dahil 4 to 5 hours drive mula Alvarez pa Manila at mag-aalas 7 na, rush hour na. Siguradong ma-traffic kaya naman talagang gagabihin siya. Nasaan ka ba kasi? Ba't ka gagabihin? Tumataas ang boses nitong sabi. Basta, mamaya ko nasasabihin. Nangiting sabi niya. Nai-imagine niya kasi ang itsura ni Ram. Naiinis pero gwapo pa rin. Bahala ka kung ayaw mong sabihin. Basta siguraduhin mo lang na aabot ka before 12 midnight. Dahil kung hindi, first day pa lang sumira ka na kaagad sa kasunduan natin. At sige ka, baka bigla akong magbago ng isip kapag di ka dumating ng bago mag alas 12. Tila nagtatampong galit na hindi niya maintindihan ng binata. At pagkatapos binabanan nito ang phone. Lalo siyang napangiti. Ano siya? Si Cinderella na kailangan makauwi bago mag alas 12 sa bahay ng Prince Charming niya? Dahil doon gumaan ang kanina'y mabigat niyang dinaramdam. Pagkuwan hindi mapigilang napapangiti tuwing maiisip ang naging pag-uusap nila ng binata. He was still the same authoritative pero matampuhin niyang asawa. But then, she reined her thoughts. Yes, asawa niya pa rin to pero maghihiwalay na sila. Kaya nga siya pumayag sa kondisyon nito eh. Kaya bakit siya napapangiti ni Ram ngayon? Hindi ito po pwede. At hinamig ang sarili ng mapatingin sa engagement ring na suot. Tama. Hanggat suot niya ang engagement ring nila ni Randy ay yon ang magre-remind sa kanya kung bakit siya nasa kasunduan na ito ngayon with Ram. At kailangan, yun lang ang isipin niya at wala nang iba pa. Hindi siya makapapayag na guluhing muli ni Ram ang mundo niya at ang puso niya. Inabutan siya ng rush hour kaya ginabi na siya at mag-aalas 12 na. Tila nga siya si Cinderella na kailangan umabot ng bago mag-alas 12. Kahit pagod mula sa 5 oras na pagmamaneho, tinakbo niya ang elevator paakyat ng penthouse ni Ram. Hila-hila ang maliit niyang maleta na may lamang ilang pirasong damit niya. Inihanda niya na yon kaninang umaga bago pumasok ng opisina. Konti lang ang dinala niyang damit dahil di naman niya yon magagamit kapag nabuntis siya. Pagkatapos ay natigilan siya. Talagang ready na nga yata siya sa kasunduan nila ni Ram dahil naisip pa niya yon. Hindi niya alam kung bakit pero natataranta siya. Paano kasi? Gusto ni Ram na nandoon siya bago mag alas 12 at abot pa naman siya because it is just 10 minutes before 12. She was catching her breath paglabas niya ng elevator dahil sa ginawang pagtakbo. Nang nasa tapat siya ng pinto ng penthouse ng binata, nag-inhale-exhale muna siya. Kinakabahan naman kasi siya ngayon na hindi niya mawari. Hinamig niya ang sarili. Bakit ba siya kakabahan? Si Ram lang naman ang nandyan sa loob. Yun na nga si Ram nga yun, kaya siya kinakabahan. Pero ano pa ba ang dapat niyang ikakaba? May nangyari na nga sa kanila ng binata. Tama, hindi siya dapat kabahan. With that, kiniin niya ang passcode na itinext ni Ram kanina sa kanya upang makapasok siya. Para daw kung mauna siyang dumating doon, makapasok pa rin siya. Napalatak siya at ngayon lang naisip na baka wala pa rin to ngayon dahil madilim ang buong penthouse pagpasok niya. Nagkanda-taranta pa siya at binilisan pa niya ang pagmamaneho kanina para umabot ng bago mag alas 12 tapos wala pa pala ito. Dala ng pagod agad niyang hinubad ang sapatos at dumiretso na sa silid ng binata. Hindi na rin siya nagbihis. Inalis na lamang niya ang blazer niya. All she wanted was to lay her aching back. Di na rin siya nagbukas pa ng ilaw. Wala naman si Ram kaya solo niya ang kama nito. Binagsak niya ang sarili sa kama para lamang mapatili. She landed on something hard and warm. Kasabay ng tili niya ay ang pagmumura na nadaganan niya. Hell, who was... Gumalaw ito at agad na inabot ang lampshade sa side table. Oh God, Nikki, balak mo ba akong patayin? Halatang nasakta na sabi nito kapag kuwan napahawak sa dibdib at siya nito na siyang tinamaan niya siguro sa ginawang pagbagsak ng katawan sa kama. Ram? Oh, I'm sorry, masakit ba? Nag-aalalang tanong niya dito. Hindi ito sumagot, tuloy lang sa paghawak sa dibdib niya at tiyan. Hindi niya napansin na nakihawak na pala siya sa nasaktang dibdib at tiyan nito at hinaplos-haplos pa yon upang mawala ang sakit. Kapag kuwan napahinto siya at namumulang binawi ang mga kamay sa pagkaplos nang ma-realize ang ginawa at ang posisyon nila. Thank God, nakakamiseta naman ito. Pero hindi yun hadlang para madama niya ang matikas itong katawan nang haplos-haplosin niya iyon. At well, naka-boxer shorts naman ito. Pero Diyos ko, why does he look so hot and gorgeous kahit may iniindang sakit at kahit magulong buhok?
At ang lakas naman ng aircon sa buong penthouse, pero tila nilalagnat ang pakiramdam niya. Paano? Kasi nakadagan pa rin siya dito at halos nakayakap na habang nakikihaplos at tiyan at dibdib nito. Tila napapasang umalis siya sa pagkakadagan dito. Umupo sa kama at kunwa naggalit-galitan. Samantalang tuloy to sa paghaplos sa nasaktang dibdib at tiyan at nagpapasalamat siya dahil mukhang di nito napansin na namumula siya ngayon. Bakit ba kasi sobrang dilim dito na hindi mo binuksan yung lampshade? Ayan tuloy, di kita nakita. Sisi niya dito. Sa hindi ako makatulog ng may ilaw At ako pa ngayon ang sinisisi mo. Ikaw tong basta na lang pumasok dito at para kang wrestler dyan na nandadagan. Bakit di mo kasi binuksan ng ilaw? Angel nito sa kanya. Malay ko ba? Sabi mo kasi baka mauna akong dumating dito. Kala ko wala ka pa. Malay ko bang natutulog ka na pala dyan? Bakit ba kasi ang bigat mo? Ang payat mo lang naman. Galit pa rin itong sabi. Napahumindig siya. Siya? Payat? Excuse me, slim po ang tawag dito, no? Naiinis niyang sabi. Wala akong pakialam kung anong tawag dyan. Basta payat ka at wala namang shape. Bakit kasi ang bigat mo? Ewan ko sa'yo. Nakakainis talaga ang lalaking to. Pamukha ba naman na payat siya at walang shape? Ano ang gusto nito, yung malaman, voluptuous, at halos lumuwa ang dibdib na gaya ng Lowry na yon? Di na to sumagot pa at nakita na lang niya nakapikit ito habang hawak ang dibdib. Halata sa gwapong muka ang sakit na iniinda. Mukhang nasaktan niya itong talaga. Kung dalhin na kaya niya to sa ospital? Ram, I'm sorry na. Please wag ka nang magalit. Di ko naman sinasadya Gusto mo dalhin kita sa ospital? Nag-aalalang sabi niya. Hinawakan niya to sa braso. No, kaya ko naman. I just need to rest. No need to bring me to the hospital. Nakapikit pa rin sabi nito. Sigurado ka ba? Baka kasi napilayan ka or nabalian. Sige na, dadalhin na kita sa ospital. Pangungulit niya dito. Nagmulat ito ng mata at inalis ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Stop it, Nicole. Just let me sleep, okay? Kung ayaw mong matulog, hayaan mo lang ako. Bahala ka kung anong gawin mo dyan, just let them be. Nagagalit nitong sabi at halos sumigaw na. Kapag Juan tumalikod ng higa sa kanya, nangilid ang mga luha niya. Bakit ba siya naiiyak? Ito lang naman ang inaalala niya tapos ito pa ang nagagalit? Nagkukulot ang loob na tumayo na lamang siya at naghilamos sa banyo at nagpalit ng damit pantulog, t-shirt at short shorts. Di na rin niya nahiyang tumabi dito sa kama. Ano pa bang ikakahiya niya dito? May nangyari na nga sa kanila at napakaluwang nun para sa kanilang dalawa. Hindi niya na pinatay ang lampshade. Hindi kasi siya sanay matulog nang wala man lang maski kaunting liwanag. Nagpakadulo siya sa kama, patalikod din sa binata. Isa lang ang comforter at malaki din yon, kaya sumuot na rin siya doon. Di naman siya makatulog. Pabiling-biling siya at hindi napapansing naglilikot na pala siya. Nahihila na rin pala niya ang comforter at naalisan na pala ng kumot ang binata. Ano ba, Nicole? Ang likot mo naman matulog Galit na sabi ni Ram at muli, hinila ang comforter na nahila niya. Napahikbi siya at tuluyang napaiyak. Nagagalit na naman kasi ito. Di naman kasi talaga niya sinasadya na masaktan to at sa hindi talaga siya makatulog Damn it, Nicole, ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Paano nitong nalaman na umiiyak siya? Siguro napalakas ang paghikbi niya kanina. Hindi siya sumagot at lalong napaiyak at di niya na napigilan when her sobs became louder. Nagulat na lamang siya nang hilahin siya ni Ram mula sa pagkakatalikod at iharap dito ng kabigan payakap. Sinubsob niya ang luhaang mukha sa dibdib nito habang yakap siya nito. Shh! Huwag ka nang umiyak. Hindi naman ako galit. Nasaktan lang talaga ako kanina. Hinaplos-haplos pa nito ang buhok niya. Lalo pa siyang napaiyak. Umangat siya sa pagkakasubsob sa dibdib ng binata at hilam sa luhang tumingin sa mukha nito. Ikaw kasi, nagagalit agad. Di ko naman sinasadya at saka gusto lang naman kitang dalhin sa ospital. Baka mamaya nabalian ka na o kaya may internal hemorrhage ka na. Humihikbing sabi niya. Napangiti naman si Ram. Ito naman, internal hemorrhage agad. I'm fine now, sweetheart. Masakit lang kanina pero nawawala na ngayon. At di ako galit kaya huwag ka nang umiyak. Pinahid pa nito ang mga luha niya. Are you sure? Sinisinok-sinok niyang sabi. Yes, sweetheart. And now let's go back to sleep. Masuyong sabi nito at kinabig siyang muli at niyakap.
And surprisingly napanatag na siya at di na muling naglikod sa pagtulog. Napangiti siya pagmulat ng mga mata. Diyos ko, sino ba naman ang hindi mapapangiti kung ganito kagwapo ang bubungad sa mga mata mo sa umaga? At nagsimulang sumikdo ang dibdib niya. Yakap-yakap pa rin siya nito. Ibig sabihin ay magdamag siyang yakap nito sa pagtulog. May kung anong init siyang nadama sa puso niya. Pagkawan unti-unting nawala ang ngiti niya. How ironic! Noon, hindi nagkaroon ng ganitong pagkakataon na makatabi niya to sa pagtulog na magkayakap. Ngayon, nangyari yon kung kailan maghihiwalay na sila. Ipinilig niya ang ulo. Alam niya sa umpisa pa lang na isa lang tong kasunduan kaya hindi dapat siya magpapadala. Hindi siya dapat na muling mahulog kay Ram dahil una pa lang sinabi nito na no feelings attached kaya hindi siya dapat makadama ng ganito. Tama, dapat lagi niyang i-remind ang sarili niya na siya lang ang talo kapag nagpadala siyang muli sa asawa. Wala tong pagtingin sa kanya, matagal na niyang alam yon. Hindi nga ba't iniwan siya nito noon? Hindi pa ba siya nadadala? Anak lang ang gusto nito sa kanya at yun lang ibibigay niya dito. With that, sinikap niyang dahan-dahang bumangon upang dito magising. She will just cook breakfast for him para makabawi dito sa nangyari kagabi. Nothing else. No feelings attached, she said, reminding herself. Pagkatapos, naligo na rin siya at nagbihes. Alam niya ngayon ang alis nila papuntang Villa San Sebastian. Hindi nga lang niya alam kung saan iyon pero tingin niya sa probinsya yon. Nang magising si Ram, agad niya itong pinagtimpla ng coffee. May nakita siyang coffee maker kanina at nagsalin doon ng coffee beans. Di niya alam kung ano ang gusto nitong timpla. Ginawa na lamang niya yung black without sugar. Funny, naging mag-asawa sila nito ng 6 na buwan at nagsama pero wala siya halos alam sa mga bagay na gusto nito. Nang makalapit to sa kanya, agad siya nitong hinapit at mabilis na hinilikan sa labi. At tila wala yata tong balak pakawalan siya dahil bumaba pa ang mga halik nito sa leeg niya. Bagong ligo. May baby talaga. Ang sarap naman ng breakfast ko. Pilyong sabi nito at pinagpatuloy ang mga mumunting halik sa leeg niya. At pagkatapos bumalik sa mga labi niya. Siya naman bahagya itong tinulak. Hindi pwede ang ganito na basta na lang siya nitong hahalik-halikan kapag gusto nito. Delikadong puso niya. She can't afford to fall in love with him again. Dahil tiyak niya kapag natapos ng kasunduan, hindi niya nakakayanin pa. Ram, lalamig ang breakfast at coffee mo. Kumain ka na. Matabang niyang sabi at siya man umupo na sa katapat nitong upuan. Nagtaka naman to sa kilos niya pero tahimik namang sumunod. Pagkakain, hinintay niya sa salas ang binata. Nakaredy na siya. Nang lumabas ito ng silid, nakabihis na rin ang binata. Wala tong dala na kahit ano. Sa bagay, bahay nito ang pupuntahan nila kaya hindi nito kailangan magdala ng damit o mga gamit. Sa kotse, tahimik pa rin siya. Hindi na rin naman nag-umpisa na mapag-uusapan ng binata na ipinagpapasalamat niya. Nakadaraw lang siya sa nadadaanan nila. Mukhang papunta sila ng north kasi nakalagpas na sila ng NLEX. Mukhang mahaba-haba pa ang biyahe nila kaya pinasya niyang pumikit muna at sinandal ang ulo sa headrest ng kotse. Nagising na lamang siya nang huminto ang kotse. Ang haba ng itinulog niya. Kanina sa NLEX, alas 10 lang ng umaga pero ngayon alas 3 na ng hapon. Napalinga siya. Tumambad sa kanyang isang napakalaki at napakagandang bahay hasyenda. Bungad pa lamang yon ang bahay. Paano pa kaya sa loob nito at sa paligid at sa buong hasyenda? Oh Ram, this place is paradise, natutuwang sabi niya. Pero pagbalik niya sa binata, madilim ang mukha nito at noon lang niya napansin na hawak nito ang isang kamay niya at ngayon nakatiimbagang na nakatingin sa singsing na suot niya. Sa engagement ring nila ni Randy. So, you still wear his ring? He said, clenching his jaw. Walang rason para hindi ko suotin ang singsing na to, Ram. Tandaan mo, ito ang dahilan kaya nandito ako ngayon at pumayag sa kondisyon mo. Hinila niya mula dito ang kamay na mahigpit nitong hawak. Kaya ba tahimik ka mula pa kaninang umaga at tinulak mo ko nang halik-halikan kita? Mabalasik nitong tanong. Ram, relax. Nakakalimot ka na yata. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na no feelings attached? Kaya bakit ka nagkakaganito ngayon? Kumikilos lang ako ayon sa sinabi mo at hindi mo ako dapat hinahalik-halikan kapag gusto mo lang. Remember, kailangan lang natin magsiping hanggang makabuo tayo. Nothing else.
Hindi ko kailangan ng mga paglalambing mo. Hindi kailangan sabihin na kumikilos siya ng ganon para sa sarili niya. Kailangan niyang idistansya ang sarili mula dito dahil kung hindi niya gagawin, mahuhulog siyang muli dito at saan siya pupulutin pagkatapos ng lahat ng to. Ito nga ba ang gusto mong mangyari? Balik tanong nito sa kanya. His face very dark. Nalito siya sa tanong nito at saglit na natigilan. Hindi ba ito ang may gusto at nagsabi na no feelings attached? Tapos tatanungin siya nito kung yun ba ang gusto niya? Pinaglalaroan ba siya nito? Yes, Ram. Ito ang gusto kong mangyari. Matapang niyang sabi. Bumuntong hininga ito. Alright, I will give you what you want, Nicole. Hindi ito nagtaas ng boses pero ang bawat bigkas nito ng salita, tila siya nasasaktan. Hindi na siya nito inalalayang bumaba ng kotse, hindi gaya kaninang sumakay siya. Napilitan siyang sumunod papasok ng napakalaki at napakagandang Villa San Sebastian. Isang kasambahay ang bumati sa kanila. Senyorito Ram, maligayang pagbabalik po. Magilaw na sabi ng matanda. Salamat, Nana Belen. Ito nga po pala si Nicole. Makakasama po natin siya dito for a while. Yun lang ang sinabi ng binata. At gusto niyang masaktan. Ni hindi man lang siya ay pinakilalang asawa nito. Ano na lang iisipin sa kanya ng matanda? Na basta na lang siya sumama sa lalaki nang wala silang relasyon? Nana Belen, samahan niyo na rin po si Nicole sa magiging silid niya. Yun lang, at iniwan na siya nito at tumiretso ng umakyat ng silid nito. Ni hindi na siya muling sinulyapan. Halika na, iha, nakangiting sabi ng matanda. Siya naman ay tulalang napasunod na lamang ng tingin sa binatang paakyat. Hindi makapaniwala sa pagtratong yon ng binata. Pero hindi ba't yan ang sabi mo sa kanya na huwag kang lambingin at no feelings attached? Oo, sinabi ko yon. O ba't ka nagkakaganyan ngayon? Pero masakit pala. Diyos ko, kaya ko kaya ang ganito na mahigit 9 na buwan o higit pa? Napailing-iling siya. Hindi niya na alam ang sagot doon. Kahit laki din siya sa luho, nalula pa rin siya sa ganda at laki na magiging silid niya. It was a pink room. Lahat ng kagamitan, puro kulay pink at paborito niyang kulay yon. Iniisip pa siya ng binata nang ipaayos ang silid na ito? Napangiti siya. Mula sa kobre kama, mga unan at kumot, maging ang mga carpet ay in old rose pink at ang mga kortina baby pink din at ang dingding in pastel pink. Nang silipin niya ang CR, mas lalo siyang napangiti. Hello Kitty inspired iyon at kulay pink din ang mga tiles. Agad siyang nagbihis at kahit natutulog na siya sa biyahe, ay tila siya hinila ng antok. At pahalang na humiga sa napakalaking kama. Nagising na lamang siya sa katok na iyon. Pagtingin niya ng oras sa wristwatch, 7:00 na pala ng gabi. Nang buksan niya ang pinto ay sinanabilin pala yon. Buwaba na raw siya at nakanda na raw ang dinner. Inayos lang niya ang sarili at nagsuklay ng nagulong buhok at pinonitel iyon. Paglabas ay napatigil siya at napalingon sa napakalaking ikalawang palapag na iyon ng villa. Modern style ang villa, yung mga bahay hasyenda na makikita mo sa ibang bansa. Sa bilang niya 7 ang silid sa palapag na iyon. May natatanaw pa siyang tila isang hallway bridge na tila papunta sa kabilang wing ng villa. Ang bongga ng villa na to, may Tower A and Tower B pa yata. Napangiti siya. Pero alin kaya dito ang silid ni Ram? Pababa na siya nang may madaanan siyang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. Lalagpasan na sana niya iyon, kundi niya naririnig ang boses ni Ram na tila may kausap. Mukhang yon ang silid ng binata. Na-curious naman siya at tuminto sa tapat noon. Mukhang may kausap to sa cellphone, pero napakunot noo siya. Bakit ang sweet at ang lambing nito sa kausap nito? Sino bang kausap nito? Malamang babae. At may nadama siyang kudlit sa sakit sa puso niya. At lalong lumalala ang sakit na yon sa puso niya nang banggitin nito ang pangalan ng kausap. Lorraine darling? Yes, I miss you too. Malambing nitong sabi. Napahumindig siya. Lorraine darling? At isa rin pala ang babaeng yon. Malamang sila pa din. Hindi nga ba't nakita mo sila noon sa restaurant na magkasama? At hindi nga ba ito ang kasama ng binata sa bar nung gabing yon nang pumayag siya sa kondisyon nito? At ano raw ang sabi nito sa babae? I miss you too? Lalo nang may kumirot sa puso niya. Hindi ibig sabihin na bibigyan niya ng anak ang binata. Huminto na ang relasyon ng dalawa. Damn you, Ram. Kung namimiss mo pala ang babaeng yan, bakit mo ako sinama dito?
Ang sweet-sweet sa babaeng yon, tapos sa kanya kanina, halos hindi siya sulyapan. Bisita siya nito, tapos hindi siya inasikaso kanina. Nakakainit ng ulo. Dahil yata sa galit at selos niya, napasobra yata siya na sandig sa pinto dahil naitulak niya yon at sa panghihilakbot niya, nakita na siya ng binata. Ibinaba nito ang hawak na cellphone. "Nicole, what are you doing here?" Tila inis itong sabi. Nainis siguro dahil na-interrupt niya ang pakikipaglandian nito sa babaeng yon. "Ha? Wala. Wala naman. Napadaan lang ako. Nakita kong bukas ang pinto. Yayayain sana kitang kumain. Nakanda na raw ang dinner," sabi ni Nana Belen. Pilit ang ngiti niyang sabi. Sana maniwala to. Di naman siguro siya nito nakitang nakikinig sa pakikipag-usap nito sa cellphone. "You go ahead. Busog pa ako?" Malamig nitong sabi at sa panggigilalas niya sinara nito ang pinto at malamang muling itinuloy ang naudlot na pakikipaglandian sa phone. Mag-isa tuloy siyang kumain sa napakalaking dining table na yon. Ayaw naman siyang sabayan ni Nana Belen, mamaya na raw ito kakain. Ang sasarap ng mga pagkain pero parang hindi niya yon malasahan. Pinunasan niya ang mga luha niyang nangingilid. Bakit pa siya naiiyak? Kasi hindi siya pinapansin ni Ram at binabaliwala siya nito. At ngayon kausap pa sa phone ng babaeng yon. Pero ang kulit din niya, hindi nga ba yon ang gusto niya? Oo pero bakit ba? Sa naiiyak siya, alangan namang pigilan niya. Pagkakain, agad siyang umakyat sa silid niya. Binuksan niya ang TV pero wala siyang maintindihan kaya ini-off na lamang niya yon. Nang mapatingin sa relo, 9:00 na ng gabi. Siguro nakakain na rin ang binata at malamang nasa silid na din ito ngayon. Nagpalit siya ng damit pantulog, isa yung manipis at maiksing negligee. Nang maisuot yon, parang gusto naman niyang palitan. Parang bigla siyang nahiya sa suot niya. Kita na kasi ang kaluluwa niya, pero huhubarin din naman yon mamaya ng binata, kaya okay lang siguro na ganon ang suot niya. Kapag nakadama siya ng nervyos. Are they going to make love tonight? Malamang. Siyempre, para walang masayang na oras, kailangan makabuo sila kaagad. Hindi siya po pwedeng magtagal dito. Naghihintay si Randy sa kanya at saka si Ram din. Kailangan magkaroon to kaagad ng tagapagmana, kaya iisa lang ang paraan, ang magsiping na sila kaagad at kung pwede, gabi-gabi, upang malaki ang tsansa na mabuntis siya kaagad. Namumulang napahawak siya sa nagiinit niyang pisngi sa mga naisip. Ano ka ba naman, Nicole? Kung ano-ano yung naiisip mo Gusto mo lang yata siyang makapiling gabi-gabi, ang dami mo pang dahilan. Gusto nga ba niya? Lord, kung yung isang gabing yon sa piling ng binata nang may mangyari sa penthouse nito ay labis ang ligaya niyang nadama, hindi niya itatangging gusto nga niya iyong maulit ng kahit ilang ulit pa. But she know the rules, no feelings attached, kaya the sooner this is over and done, the better. Dahil doon lumakas ang loob niya. Di baling magmukha siyang desperada, isa lamang yung kasunduan na kailangan niyang tuparin. Nakanginig ang mga kamay, kumatok siya sa pinto ng silid ni Ram. Nakailang katok na siya pero hindi nito yon binubuksan. Sinubukan niyang pihitin ng doorknob pero nakablock iyon at naglock pa ito. Ano bang iniisip nito? Napapasukin niya to sa kwarto nito kaya naglock ng ganon? Ram, please, open the door, sabi na niya para buksan ito. Binuksan naman ito yon. Mukha itong kababangon mula sa pagkakatulog. Magulo ang buhok and in pair of pajamas. Kaya ba hindi nito agad binuksan ang pinto? Nakatulog na ba ito? Pero ang aga pa, 9:00 lang. At wala ba itong balak na may mangyari sa kanila ngayong gabi kaya natutulog na ito ngayon? What do you need? Inis itong tanong. Hindi ba tayo, aren't we going? Hindi naman niya maituloy-tuloy ang sasabihin at bigla siyang nahiya. Itatanong ba niya na hindi ba sila magsasex ngayon? Napangiwi na lang siya, parang ang sagwang pakinggan. Lalo na ngayong hinagot siya nito ng galit na tingin mula ulo hanggang paa at kung makatingin tila nandidiri pa. Nicole, ano ba yung suot mo? Pasalamat ka at wala tayong lalaking kasambahay dito at naglalakad ka dyan sa labas ng ganyan ng suot? Ano bang masama sa suot ko, Ram? Pantulog to. Negligee ang tawag dito and come on, Ram. Huhubarin mo din naman to mamaya Namumungay ang matang sabi niya at tinaas sa mga kamay at kinawit ang mga braso sa leeg ng nagulat na binata. Pero marahas sa tinanggal ng binata ang mga kamay niyang yon sa pagkagulat niya. Ram, hindi ba't kailangan natin magsiping upang makabuo ka agad?